variables in infinite number of steps. So these methods daw po ay ginagamit daw po siya pag yung relatively small and stability or accuracy is concerned. So, nandito po yung most commonly used direct methods. Ito pong Gauss elimination method and Gauss-Jordan method, hindi ko na po siya i-discuss since may ibang reporter po na naka-assign dyan. Kaya itong substitution and elimination method na lang po. Pero na-discuss na rin po kasi ito ni Joem, so parang basic na lang din po. Pahapyaw na lang. Ang sabi lang po dito sa substitution method, ito daw po yung pinaka-simple way sa pag-solve ng system of linear equations algebraically and find the solutions of the variable. It involves finding the value of the x variable in terms of the y variable from the first equation and then substituting or replacing the value ng x variable sa second equation. So, sa madaling salita po, ang substitution method ay involves lang po siya ng substituting ng value ng any one of the variables from the one equation into the other equation. So, ito po yung example para mas maintindihan. So, dito po sa example, sa unang example, so dito may dalawa tayong equation. So, una, hanap muna ng variable na madali isolve. So, for me po, ang madali niyang isolve ay itong may 2y, which is itong equation 1. So, 4x plus 2y is equals sa 24. So, lipat lang natin yung 4x para ma-isolate yung y. So, magiging 2y is equals 24 minus 4x. So, makakancel yung makakancel yung 2 since i-divide natin siya sa 2. So, y is equals sa 12 minus 2x. And then po, para mahanap naman po yung value ng x, so itong 3x minus 4y is equals sa 7, which is equation 2. Isa-substitute lang natin yung value na nakuha natin na y, which is itong 12 minus 2x. So, 3x minus 4 times natin siya sa 12, magiging negative 48, and then 4 times negative 2x is positive 8x. So, kukombine lang natin lahat ng like terms. Magiging 11x minus 48 equals 7. And then, isolate lang natin yung x. So, ililipat natin yung 11x. Ililipat natin yung 48. So, 11x is equal sa
7 plus 48, magiging siyang 55. So, 11x equals 55. I-divide lang natin both sides by 11 para ma-cancel. So, 55 over 11 is x equals 5. Para naman po makuha natin yung value ng y, gagamitin natin yung equation 1. So, yung nakuha lang po nating value ng x, isa-substitute lang po natin siya. So, magkakaroon tayo ng 4 times 5. So, 20 plus 2y equals 24. 2y equals 4. So, divide lang ulit yung 2, magiging y is equal sa 2. And then, ayan na po, we get the value ng x and y. So, yung coordinates po for the solution are x and y coordinates is 5 and 2. So, sa elimination method naman po tayo. Dito daw po sa elimination method, nag-eliminate lang po tayo ng any variable by using yung arithmetic operations, and then isi-simplify natin yung equation para makuha yung value ng ibang variable. Then ilalagay na po natin yung value in any of the equations to find the value of the variable eliminated. Ang difference lang naman po nito ng substitution and elimination, yung sa substitution po ay nagre-replace lang siya ng one variable with an expression from another equation. Tapos sa elimination naman po, nag-a-adds or subtracts equation to cancel out ng one variable. So, ginagamit po yung substitution naman pag yung isang variable ay mostly isolated or has a coefficient of 1 in one of the equations. Tapos yung elimination naman po, best naman daw po siyang gamitin kapag yung coefficient po ng one variable in both equation ay madali ng are easily made opposites by multiplying lang daw po. So, here's the example. So, dito may parehas lang ng ginamit ng equations. So, una, iisip muna tayo ulit ng number na pwedeng i-multiply dyan sa isang equation para ma-eliminate yung isang variable, which is yung x or y. Kapag in-add sa kabilang equation, so dito, yung 4x plus 2y is equals 24, which is ito yung equation 1, ita-times natin siya sa 2. So, magkakaroon ng 8x plus 4y equals 48. And then, yung sa equation 2, nagkaroon na tayo ng same variable, which is yung positive 4y, and then itong original equation na mayroong negative 4y. Sinasabi din dito, based dito na tama na daw ito since we both have same value in y, which is yung 4 disregarding the sign. So ngayon, we can eliminate y by adding these two. Ipag-add daw natin itong 8x plus 4y is equal sa 48, and then plus 3x minus 4y equals 7. So magkakaroon tayo ng 11x equals 55. Divide by 11 to get x. So, magkakaroon tayo ng x is equal sa 5. Para makuha naman po yung y, isa-substitute na natin yung x dun sa equation 2. So,
ang value ng x natin is 5. So, 3 times 5 minus 4y equals 7. Magiging 15 minus 4y equals 7. Negative 4y is equal sa negative 8. Divide lang natin ulit yung negative 4 both sides. So, magkakaroon tayo ng y is equal sa 2. So, may another example naman po na which is 3 equations naman po siya. So, una muna natin gamitin is yung substitution method. So, itong first equation, ang una kong ginamit para makuha yung z is itong first equation. So, ililipat lang natin itong 2x plus 3y sa kabila. I mean, yung z ang ililipat natin para maging positive siya. So, z is equal sa 2x plus 3y minus 5. So, itong z na nakuha natin, isa-substitute lang natin siya sa equation 3. And then, magkakaroon tayo ng negative 2x plus 3y minus 2x minus 3y plus 5 is equal sa 1. So, nagkaroon tayo ng negative 4x plus 5 is equal sa 1. Ililipat lang natin itong 5 para ma-isolate natin yung x. So, negative 4x equals sa negative 4. I-divide naman po natin siya both sides by negative 4 para makuha natin yung x, which is 1. Tapos, isa-substitute lang natin yung x para makuha yung a. So, z is equals to 2x plus 3y minus 5. Yung value ng x is 1. Magkakaroon pa rin tayo ng 2 plus 3y minus 5. Tapos, 2 minus 5, magkakaroon tayo ng negative 3. Kaya meron tayong z is equals sa 3y minus 3. So, ito yung bago nating equation, which is, ang ginamit ko is b para hindi tayo malito. Kasi may equation of 1, 2, and 3 na tayo. So, next, substitute x and b to equation 2. So, ang equation 2 natin is 4x plus 4y minus 3z is equal sa 3. So, yung x natin is 1, and then yung z natin is 3y minus 3. Ito times lang natin siya. So, 4 plus 4y minus 3 times 3 is equal sa 9y, and then negative 3 times negative 3 is positive 9 equals to 3. So, magkakaroon tayo ng 4y minus 9y equals 3. Lipat lang natin itong 9. So, pag naglilipat naman tayo, alam naman natin na mababago ang sign. So, negative 9 and then negative 4. So, 4 minus 9 is negative 5y equals 3 minus 9 minus 4 is negative 10. Divide by negative 5 to get y. So, y is equal sa 2. So, yung y naman po and x, isa-substitute natin siya sa equation 3. So, negative 2 times 1 plus 3 times 2 minus z is equal sa 1. Negative 2 plus 6 minus z is equals 1. Inilipat ko lang yung 1 para makuha natin yung positive z. So, negative 2 plus 6 minus 1 is equal sa 3. So, sa elimination method naman,
So, dito sa elimination method, sinolve ko muna itong equation 1 and 2. So, nag-isip ako ng pwede nating i-multiply, which is -3. So, yung first equation na minultiply ko sa -3 is itong first equation. So, magkakaroon tayo ng negative So, pag minultiply natin yun, makukuha natin yung negative 6x minus 9y plus 3z equals sa negative 15. So, yung second equation naman natin, i-add lang natin siya dito sa tig-multiply natin sa negative 3. So, 4x plus 4y minus 3z equals 3, plus natin yung negative 6x minus 9y plus 3z equals negative 15. So, ang kakalabasan nito is negative 2x minus 5y equals sa negative 2. So, may another equation naman tayo, which is itong a ang ginamit ko. So, solving equation 2 and 3 naman, so yung pangatlong equation naman, tig-times ko siya sa negative 3. So, magkakaroon tayo ng 6x minus 9y plus 3z is equal sa negative 3. And then, itong nakuha natin dito, pinag-plus ko lang siya dito din sa equation 2. So, magkakaroon tayo ng 10x minus 5y is equal sa 0. So, meron na tayong dalawang bagong equation, which is itong a and b. So, solving a and b, so, yung bago nating equation, times ko lang siya sa negative 1. So, magkakaroon tayo ng negative 10x plus 5y is equal sa 0. And then, yung nakuha nating sagot dito, ipag-a-add lang natin siya dito sa negative 2x minus 5y equal sa negative 12. So, magkakaroon tayo ng negative 12x equals negative 12. I-divide lang natin siya ulit sa negative 12. So, ang x natin is 1. And then, sa kabila naman, substitute natin yung x sa a. So, ang x natin is 1. So, meron tayong negative 2 times 1, magkakaroon tayo ng equation na negative 5y equals sa negative 12 plus 2. Since nilipat lang natin itong negative 2 times 1, so magiging positive na siya. And then, negative 5y is equal sa negative 10. Divide by negative 5, ang y natin is 2. Substitute x and y to equation 1. So, yung equation, dito pala, pwede naman tayong pwede naman kayong gumamit kahit alin ang ipag-substitute nyo dito sa any original equation natin. So, ako, ang ginamit ko ay itong equation 1. So, 2x plus 3y minus z equals 5. Yung x nga natin is 1, and then yung y natin na nakuha is 2. So, 2 times 1, 2 plus 3 times 2, 6 minus z. And then, nilipat ko lang ulit yung z para maging positive siya. So, magkakaroon tayo ng 2 plus 6 minus 5 is equal sa 3. So, ang z natin is 3. Kung mapapansin natin, kahit anong method sa substitution and then elimination, parehas lang ang kakalabasan nilang sagot. So, next po is Cramer's rule.
So, sabi lang po dun sa reference book na binigay ni ma'am, yung a set of n simultaneous linear equation with n unknowns, x sub 1, x sub 2, and so on, is given by sa ganitong equation daw. And then, yung system, pwede siyang mariritten sa ganitong matrix. So, mas maiintindihan natin ito sa example. Yung equation 2.42 daw, pwede din siyang gamitin as itong A times X is equal sa B. Yung A natin dito, siya yung matrix of coefficients, and then yung X, yung vector of n unknowns. Tapos yung B naman, siya yung vector containing yung sa right hand side ng each equation. Dito sa Cramer's rule, sinasabi na yung based dito sa solution sa equation 2.41, if it exists, is given by ganitong equation sa determinants A over determinant. For yung J daw dyan is yung 1, 2, yung parang constant. So, sinasabi lang na ang Cramer's rule ay yung method na gumagamit ng determinants para ma-solve yung system ng linear equation that have the same number of equations as variables. So, example 1, find the solution of the following system of equations using Cramer's rule. So, dito may tatlo tayong equation. So, makikita naman natin sa step 1, ang sabi dyan, kailangan muna natin, itong problem natin, kailangan muna natin siyang gawin into matrix form. So, pag ginagawa naman natin dun, ang negative z ay, ang equivalent naman yan ay 1, so negative 1. So, meron tayong, so first column is 2, 4, negative 2, sa second is 3, 4, 3, and then sa third, negative 1, negative 3, and then negative 1. And then, ayan yung x, y, and z natin. Yung x, y, z, yan yung x na tinatawag dun sa formula na a times x is equal sa b. So, ang b natin is itong column ng 5, 3, 1. So, pangalawa, calculate the determinant of the matrix of coefficients. Edi, ang gagawin natin dito is, kukunin natin yung determinants. So, yung A, ang ginagawa dito is yung gaya nung sabi nga nung naunang reporter na tatakpan lang natin yun para makuha natin. Kunyari, itong sa 2, sa first column, itong taas, sa 2. So, yung ang matitira dyan is itong 4, ita-times natin siya dito sa negative 1 minus negative 3 times 3. So, magkakaroon tayo dyan ng 5. Sunod natin is itong sa 3, sa gitna, sa pangalawang column. Itong 3, ita-times natin siya sa 4 times negative 1, and then minus negative 3 times negative 2, magkakaroon tayo ng negative 10. Minus, dito naman sa third column na negative 1, kaya minus 1 times 4 times 3 minus 4 times negative 2. So, magkakaroon tayo ng 20. Pag nilagay lang natin ito lahat sa calculator, 2 times 5 minus 3 times negative 10 minus 1 times 20, magkakaroon tayo ng determinant na 20. So, next dito, i-apply na natin yung sabi nga dun sa isang equation na pinakita kong formula sa 2.44 para mahanap daw yung x and y. To find x, the modified matrix
AX is created by replacing its first column with B. So sabi daw, itong So sabi daw, itong first column na ito, papalitan natin itong B natin na itong 531. Mayroon siyang divide 20 since ang nakuha nating determinants is 20. So pag sinolve natin ito, 5. So 4 times negative 1 minus negative 3 times 3, magkakaroon tayo ng 5, which is ito. And then, ito namang 3 na ito, 3, times natin siya sa 3 times negative 1 minus negative 3 times 1, magkakaroon tayong 0 lang. And then, itong negative 1, kaya itong minus, since negative naman ito, magkakaroon tayo 3 times 3 minus 4 times 1 is 5. So, compute lang natin to, divide 20, magkakaroon tayo ng x natin is 1. So, same process lang. Dito naman, sa pangalawa, ang papalitan natin ng yung B natin is itong pangalawang column. So, magkakaroon tayo ng 2, 4, negative 2, 5, 3, 1, and then sa third column is parehas lang, negative 1, negative 3, and then negative 1. So, same process lang ulit. So, magkakaroon tayo ng, ang y natin is 2. Para ma-determine naman yung z, parehas lang, pero ang papalitan natin, ito yung pangatlong column. So, pag na-compute natin yun, ang z natin is 3. Lahat siya i-divide sa 20, since yung formula natin is, sinasabi yung nakuha na nating determinant. Yun ang gagamitin natin. So, sinasabi na para daw yung ma-check natin yung sagot natin kung tama, yung matrix of coefficients A is multiplied by the solution. So, ito yung A natin. And then, ilalagay na natin dito sa x, yung nakuha nating value ng x, y, and z, which is yung x natin nga is 1, yung y natin is 2, and then yung z natin is 3. Ang gagawin dito, kaya ito nakuha, itong first column, or itong first row muna. Itong 2, ita-times siya sa 1. And then, itong 3, ita-times siya sa 2, which is yung y. And then, itong pangatlong, negative 1, ita-times siya dito sa z, which is yung negative 3. So, 2 times 1 is 2. 3 times 2, 6. And then, negative 1 times 3, magkakaroon tayo ng negative 3. So, ganun lang. Pag 2 plus 6 minus 3, magkakaroon tayo ng 5. And then, same process lang din dito sa kabila. So, ang makukuha nating sagot is 531. So, kung mapapansin natin, parehas lang siya dun sa original equation natin. So, tama yung sagot. So, dito, may alternative solution tayo. Kung natatandaan nyo nung NMAT 5, parang napahapyawan din ito. So, magko-cross lang tayo, magko-cross multi.
Basta yung first and second column, tong first and second column, i-a-add lang natin siya dito sa kabila. So, magdadagdagan yung column natin. Copy lang yung first and second column dito sa kabila. So, ang una, pag ganito, negative siya lahat. And then dito naman sa kabila is positive siya. Kaya, negative 1 times 4 times negative 2, magkakaroon tayo ng negative 8. Minus, dito naman, 2 times negative 3 times 3, magkakaroon tayo negative 18. And then minus, since ang process nga dito is minus, so minus negative 12, since 3 times 4 times negative 1. And then ito, positive ito sa kabilang side. So, magkakaroon tayo ng 2 times 4 times negative 1, magkakaroon ng negative 8, plus 3 times negative 3 times negative 2 is 18. And then, plus lang natin itong kabila naman na negative 1 times 4 times 3 is negative 12. So, pag pinag-combine lang natin tong lahat, magkakaroon tayo ng ang determinant natin is 20. So, dito naman sa kabila, yung x natin, para makuha naman natin yung x, same process lang. Same process lang. Ito ulit, ginamit ko dito, itong violet na to, minus siya, and then itong pink is plus. So, pag in-add up lang natin tong lahat, magkakaroon tayo ng x, determinant x natin is 20. So, para makuha naman yung x talaga natin, ang formula dito is yung determinant x divide by determinants na nakuha natin. Ang determinant x natin is 20, tsaka yung determinant na nakuha din natin is 20. So, 20 divide 20 is 1. So, ang x natin is 1. And then, sa y naman natin, same process lang. So, nagkaroon tayo ng 40 para makuha din yung y. Yung dx, kung sa x, dx. So, dito naman sa y, syempre, dy siya over d, over determinant. So, ang y natin is 40 and then i-divide natin siya sa 20. So, ang y natin is 2. And then sa z, same lang ulit, negative and positive. So, ang z natin is naging 60. So, determinant z over determinant is, yung z natin is 3. So, kung mapapansin natin dun sa yung way sa book is parehas lang sila ng sagot dito. So, ibig sabihin, pwede din itong gamitin as another solution kung nahihirapan dun sa kabila. So, another example ng Kramer's. Same process lang. Ito yung A natin, and then ito yung X, and then ito yung B. So, ganun lang ulit para makuha yung determinant A natin. Pagta-times lang ulit natin siya, and then 4 yung nakuha natin. And sabi nga doon, itong B ang ipapalit natin sa first column para makuha sa X. And then itong 4 na ito yung determinant na kuha natin. So, ang X natin is 1. And then, dito naman sa Y, second column ang papalitan, which is ito. Divide 4 ulit. So, ang Y natin is negative 3 over 2. So, ang Z naman, itong third column ang papalitan natin. Divide 4 ulit. Ito times lang ulit yung para makuha yun sa ganito. Divide 4. So, ang Z natin is 1/2. So, pag ginamit natin yung alternative solution, parehas lang sila ng makukuha. That's all po. Thank you.
Okay, thank you. Hello po. Hindi ko naririnig yung sarili ko kanina. So, um, we discuss about kanina about the direct methods and conventional methods in solutions to linear equations. So, yung diniscuss ni Miss Abanto kanina is, or Abando, kanina is more on yung kung ano talaga yung itinuro sa algebra, kung naalala nyo pa. Diba sa algebra, more on elimination, substitution method. So, yun naman talaga yung foundation ng linear equations. Siya. Tapos, ang pinaka, bagong concept dyan is yung Cramer's rule. So, si Cramer's rule naman, ang ginagawa dyan is, ang gagawin mo dyan, kukunin mo yung determinant para ma-solve yung linear equation. Kaya kung napapansin nyo, kanina, puro matrix yung gamit, diba? Puro matrix. Okay? So, try and practice solving direct method and conventional method by doing your assignments dun sa substitution method lang naman. Tapos yung sa Cramer's rule, pag-aralan nyo din po paano makuha yung determinant. Diba naturo man sa inyo nung una yung determinant, tatakpan mo lang yung nasa ilalim, tapos ipag-cross multiply mo lang, tapos ma-proceed ka naman dun sa pangalawang column, tatakpan mo ulit yung nasa gitna, tapos cross multiply. Ganon. So, sinamarize ko lang naman. Okay po, so thank you Miss Abando for that presentation. Uy, 15 minutes lang ba yung na 11 minutes na lang yung call. May ma-present pa po bang next? Yes po, ma'am. Ako po. Ay, sige po. Kung ma-present ka, maglipat tayo ng another link. Kasi ma-end call na to in 11 minutes. Ako na lang siguro magawa. Wait lang, huwag kayo nga alis pala. Screenshot ko yung unang Google Meet. Wait lang po. Ilang kayo? 5, 10, 15? 20 lang tayo dito. Wait, save ko lang yung attendance. Wala na siya. Sige po. Okay, for a while, magawa lang ako ng Google Meet. Yan, meron na po
bagong link. Dapat malinaw. Dapat malinaw ang video dyan. Hello po. Audible po ba? Ma-start na po ako. So, good afternoon po. Ang next topic po natin is about the Gauss elimination method or the Gauss